Good day! Ito nga pala si nanay ang pinaka-sweet kong suki. Sa tuwing bibili yan sa akin, sigurado, lagi kami naka-holding hands niyan. Akay-akay ko yan. Hindi nawawala sa listahan niya ang saging na saba sa tuwing siya ay bibili. Sabi pa niya sa akin, maganda daw yun sa kanyang digestive system. Tamang-tama po ka ko, nanay. Meron ng hinog dito para hindi ko mahirapan sa pagmuya. Abay, ayaw daw niya ng hinog. Ang gusto niya ay hilaw. Siya po ay 83 years old na. At siya daw ay ipinanganak nung panahon ng giyera ng mga Hapon at ng Pilipinas. Year 1941. Tinanong ko na rin ang kanyang love life at ang sabi niya matagal na daw siyang byuda. Pero kinasal daw siya sa edad na 14. Totoo lang, napakasarap talaga makipagkwentuhan sa mga matatanda. Na kapag marites ka na, may nakukuha pang mga aral, lalong-lalo na sa kasaysayan ng Pilipinas. Naalala ko tuloy ang lola ko sa kanya. Mahilig din yun makipagkwentuhan sa akin habang gumagawa ng banig. At matik, pagkatapos magkwento ni lola, hihingi na ako ng piso. Samahan ko lang ng konting bola, bigay kagad yun. Napakapalad ng mga batang nakapiling ang kanilang mga lola na katulad ko. Iba sila magmahal, sigurado busog na busog ang puso mo. O balik tayo kay nanay. Namili na nga siya at nagdagdag ng kamote at tinanong niya kung matamis ba. Aba nanay, matamis po yan. Lalo na po pag isinawsaw nyo sa asukal. Sinamahan niya na rin ng sigarilyas, pang ulam niya daw mamayang hapon. Siya daw ay mahina na talagang kumain pero ang dami niyang binili. Bukas pagdaan ko, sigurado tatawag na naman to sa akin. Hahanapan na naman ako ng saba at kung ano-ano pa. Natapos din siya sa pamimili. Kung sinundo ko siya palabas kanina, syempre hinatid ko rin siya papasok sa bahay niya at pinatong ang kanyang pamilya doon sa bangko. At siya nga po ay naghagilap ng pangbayad at ang kanyang binayaran ay 85 pesos only.